Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him. Para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him right away. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala nang iba. Sir, so you mentioned make him ride the plane. So yun ang objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan lang pasakay siya sa plane. Alam mo, I have glimpses. Alam kong lilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inuto sa piloto, malalaman ko ba yun? Diba? Beyond my pay grade. Basta ang motor na arrestuhin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na, tapos na ako dun eh. But the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako ang nag-grab ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. To issue the warrant. Kasi yung sinasabi ng warrant, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahil ka ang ano niya? Hig ang ICC warrant eh. Alam ka naman, dahil mo siya sa... Pero diba? it's It's based on the Interpol. That's the Interpol request. It's just not for you to say yung dun sa video. Hindi lang talaga ikaw sa'yo pwede manggaling kumbaga. Tama, sir? Kasi tinatanong kanila Pero sinabi ko sa kanya nung eventually, di ba? Nung final namin, hindi nilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw na sabihin yun. Hindi na ilalabas na basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sir, sasabihin. Sinabi ko yun. If you remember the timeline between sa 12 hours, saan siya? Saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na talagang sabi ko, pupersahin na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo dito. Una-una, ang sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, sa'yo mga abogado kayo, hindi ako judge dito. Ako lang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh di, punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, madepensahan nyo, pag-issue na ng buwes. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Walang judge dito. That's just pure pamimilosopo na yun. Kasi kung ganun ang lahat, di pagdating ng panahon naman na may ibang Pilipino naman na mahuli, eh kahit na ako, di ba, di ko rin hibok yun. Pakita mo ganito, pakita mo ganun. Wala namang judge habang hinihingi ko sa iyo. So yung pupersay na kita pag hindi ka sumunod, sabi mo sa are you really ready to bodily carry? Eh, sinimulan ko na eh. Sinasasa ko na si E.S. Mijaldea eh. Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si E.S. Mijaldea, pinusasan ko. Yung place yung mga under mo. Oh yes. Handcuff talaga. So alam nila na ganun mangyayari sa susunod. Seryoso na ako. Nakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, isang mangyayari rito. Sasakay ko ang presidente sa aeroplano. Kahit sino pa umarap. Ilang minuto na naka-handcuff si Midaldea? Madali lang naman. Nakita ko naman kasi concert, medyo physically restrained naman siya sa loob ng bus. So, handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi niya kayang nilagay ako niya sa likod, kaya hinandcuff siya sa harap. Sir, addressing din the elephant in the room no, sa probably syempre after this one. Are you taking parang, sabihin na siyempre, presidente natin si BBM, but you know, may direct orders from you. I haven't talked to the president. Yeah. Wala akong linya sa presidente natin. I haven't talked to him on this matter. Wala akong linya parang. And I don't think that the president will, it's proper the president to talk to me dahil, unless na gusto niya, pero ako, behind my protocol, wala sa protocol yun, hindi ko... Walang yung dadaanan, sir. hindi na sa ganun, hindi ako ganun ka-Filipino. But, sir, ikaw ang ground commander, di ba? Yes. Sa Villamoto. Ang nag-designate sa'yo, si Chief. Yes.